Kai Express, posibleng magbalik si Kai Sotto sa international stage para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos ang matagumpay na rehabilitasyon ng kanyang ACL injury. Ang 7'3" center ng Gilas ay muling umaasa na makabalik sa full contact play bago matapos ang taon, isang balitang nagbibigay ng pag-asa sa mga fans at coaching staff ng Pilipinas na muling makita ang Tower of Power sa loob ng court. At kung tuluyang makuha ni Kai ang kanyang medical clearance, magiging malaking dagdag ito sa frontcourt depth ng Gilas na matagal nang nangangailangan ng natural rim protector at reliable big man. Matatandaan na noong January, nagkaroon ng torn ACL si Kai na naging dahilan ng kanyang pagkawala sa FIBA Asia Cup. At dahil dito, napilitan siyang isantabi ang kanyang international commitments at itoon ang pansin sa recovery. Ang kanyang camp ay naging maingat, piniling huwag madaliin ang pagbabalik upang maiwasan ang long-term damage. At sa pinakahuling balita, unti-unti na bumabalik si Kai sa training, nagsimula sa non-contact shooting drills, mobility work at light conditioning sessions. So ibig sabihin, papalapit na si Kai sa full rehab completion at malaki ang tsansang makabalik na siya sa competition. Tactically, malaki ang magiging epekto ni Kai sa Gilas kapag siya ay makabalik. Ang kanyang kombinasyon ng taas, rim protection at shooting touch ay nagbibigay ng kakaibang dimensyon sa laro ng Pilipinas. Kayang baguhin ni Kai ang defensive scheme ng koponan at bigyan ng mas malaking freedom ang mga guards sa transition offense. At sa offense naman, kaya niyang mag-stretch ng depensa, magbigay ng spacing para sa pick and roll plays at maging reliable target sa ilalim. Sa isang sistemang kadalasang nakasalalay sa hustle at teamwork, ang pagbabalik ni Kai ay magsisilbing tactical upgrade na kayang magtaas ng antas ng buong roster. Well, gayunpaman, mananatiling maingat ang Gilas coaching staff. Ayon sa mga insider reports, hindi pa rin kailangang madaliin ang pagbabalik ni Kai. Kailangan muna niyang makompleto ang medical clearance, makapaglaro sa controlled scrimmages at maipakita ang kumpiyansa sa movement bago siya tuluyang maisama sa official lineup. Kapag natugunan niya ang mga ito, inaasang isasama siya sa final pool sa susunod na qualifying window. Ang pagbabalik ni Kai ay higit sa simpleng comeback. Ito ay simbolo ng bagong yugto ng Gilas program matapos ang ilang taon ng rebuild at pagharap sa injuries. Muling mabubuo ang core ng may height, skill at international experience. At kung may pagpapatuloy ni Kai ang kanyang momentum at maibalik ang forma bago ang qualifiers, asahan na muli niyang gugulatin ang mundo. And this time, hindi lang bilang prospect, kundi bilang tunay na leader ng bagong henerasyon ng Gilas Pilipinas. Matapos ang halos isang taon ng pananahimik at recovery, muling napabalita ang posibleng pagbabalik ni Kai sa international stage para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang 7'3" na Gilas center ay kasalukuyang patapos na sa kanyang rehabilitasyon mula sa torn ACL na natamo niya itong unang bahagi ng 2025. At ayon sa mga insider reports, malapit na siyang bumalik sa full basketball activity. Para sa mga fans ng Gilas, ito ay magandang balita, isang indikasyon na ang kanyang Tower of Power ay muling handang maghari sa ilalim ng ring. Nung unang inanunsyo ang kanyang injury, marami ang nagduda kung babalik pa sa parehong anyo si Kai. Ang torn ACL ay isa sa pinakamabigat na pinsalang pwedeng maranasan ng atleta, lalo na para sa isang player na umaasa sa mobility, timing at explosiveness. Pero sa tulong ng kanyang team at personal trainers, si Kai ay sumasailalim sa maingat at detalyadong rehabilitasyon. Mula sa basic strengthening hanggang sa advanced movement drills, ngayon, patapos na ang taon, unti-unti na bumabalik ang kanyang shooting rhythm at on-court mobility, indikasyon na malapit na ang kanyang full recovery. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng kwento ng comeback, kundi simbolo ng bagong yugto para sa Gilas program. Sa kanyang pagkawala, kinailangan ng koponan na umasa kina AJ Edo, Chapit Aguilar at Jumar Fajardo upang punan ang malaking puwang sa loob. Pero ngayong malapit nang bumalik si Kai, muling magkakaroon ng rim protector at floor spacing big man na kayang sumabay sa mga higante ng Oceania tulad ng Australia at New Zealand. Kung may babalik ni Kai ang kanyang dating forma bago ang qualifiers,
malaki ang magiging epekto nito hindi lang sa depensa kundi sa buong sistema ng Gilas. Ang kanyang height at basketball IQ ay nagbibigay ng tactical flexibility. Kaya niyang maglaro bilang stretch 5 sa pick and pop o bilang traditional center sa low post. Ang pagkakaroon ng ganitong versatility ay matagal nang hinahanap ng Gilas coaching staff at kung makakabalik si Kai sa tamang panahon, posibleng mabago ang buong dynamics ng team pagpasok sa 2026 qualifiers. Sa muling pagbabalik ni Kai, hindi lang pisikal na presensya ang dala niya, kundi isang bagong level ng kumpiyansa at maturity na bunga ng mga taon niyang karanasan sa international basketball. Sa panahon ng kanyang recovery, nananatiling aktibo si Kai sa pag-aaral ng laro, panunood ng film at pag-ayos ng kanyang shooting mechanics. At ang resulta, mas pino ang kanyang galaw, mas kontrolado ang kanyang footwork, at mas mahinahon ang kanyang decision making. So ibig sabihin, hindi lang siya bumabalik bilang dating Kai, kundi bilang mas matalinong version ng kanyang sarili, handang iangat muli ang Gilas Pilipinas sa global stage. Well, kung titingnan ang performance ni Kai bago ang injury, makikita kung gaano kalaki ang epekto niya sa loob ng court. Sa huling FIBA window na kanyang nilaro, nag-average siya ng halos double-double at naging pangunahing rim protector ng kupunan. Ang kanyang presence ay nakakatakot para sa mga guards na sumubok pumasok sa paint at nagbibigay siya ng kumpiyansa sa kanyang mga kakampi na maglaro ng mas agresibong perimeter defense. So ngayon, kung may balik niya ang parehong kondisyon at explosiveness, magiging sulit ang bawat minuto na ibibigay sa kanya ng coaching staff. Pero higit sa stat at height advantage, si Kai ay may intangible qualities na bihira sa mga batang players. Sa edad niyang 23, dala niya ang karanasan ng paglalaro sa Australia, Japan at ilang NBA G-League stints. Mga karanasang nagturo sa kanya ng disiplina, composure at adaptability. Alam niya kung paano bumasa ng depensa, paano umatake sa mismatches, at paano maging leader sa loob ng court kahit tahimik. Ito ang klase ng maturity na hinahanap ng Gilas coaching staff, lalo na sa mga high-pressure moments ng qualifiers. Strategically, ang pagbabalik ni Kai ay magbubukas ng maraming posibilidad para sa Gilas. Maaring itari si Kai kay AJ Edo sa Twin Tower setup para sa mas matatag na interior defense o gamitin siya bilang stretch 5 sa fast-paced system ni Coach Tim o kahit sino man ang maupo bilang national coach. Sa offense, maaari niyang buksan ang spacing gamit ang kanyang shooting sa mid-range o corner, habang sa depensa naman ay siya ang magiging sentro ng rotation at rim protection. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.